Political analyst, mga kasama. Kaugnay pa rin ito sa, umpisa na ba ito sa mainit na usapin para sa 2028 national elections? Alright, Prof, magandang umaga. Magandang umaga sa iyo, Rod. Opo, gaya ng binabanggit ko nga kanina, Prof, sa pagdedeklara kahapon ni Vice President Sara Duterte, natatakbo siya para sa pagkapangulo sa 2028 national elections. Umpisa na ba ito, Doc? Prof, ang usapin ng politika kahit 2 taon pa bago ang presidential election? Alam mo, matagal naman ang nag-umpisa, Rod. I don't think ngayon lang ito mag-uumpisa. Ang kaibahan lang 'yan at ito ang aking ito ang aking hope, no? Ito ang aking inaasam. Baka naman ang iniisip ng pangalawang pangulo this time around wala na siyang rason na magsabi pagka tinanong siya tungkol sa West Philippine Sea, pag tinanong siya tungkol sa espionage activities ng China nitong the other day yata o 2 days ago may nahuli na naman na nagpapanggap na mag-aaral ng pagkapiloto, yung pala matagal ng piloto na galing ng People's Liberation Army ng China. At bukod doon, yung mga pogo, alam mo ba, Rod, ang mga pogo na nawala dito sa Maynila, ang balita ay nasa Davao na lahat. At pang-apat, yung movement na ihiwalay ang Mindanao kasama ang Palawan dyan, pinangungunahan din ng bansang China at ang kanilang operational area ay ang Davao din. So siguro, at marami pa, kasama na din dito formally and so on, baka naman sakali, dahil nagdeklara na ang pangalawang pangulo, this time kapag tinanong siya sa mga issue na ito, hindi na niya sasabihin na hindi poder at hindi trabaho ng opisina ng pangalawang pangulo na magkomento o ayusin o solusyonan itong mga ito. Kasi kung ikaw ay tatakbong pangulo, whether you like it or not, you will be facing these issues and therefore must have plans to address these issues. No? So siguro advice na rin natin, Rod, no? Siguro kahit papano nakikilala naman tayo ng pangalawang pangulo, makakabuti sa kanya, no, na kumbaga for her to steer clear, no, as the so-called Manchurian candidate, no? Kasi for the longest time talagang identified sila sa China. Nitong mga huling kontrobersiya kasama niya yung mga senador no? Lahat ng mga senador supporter niya, no? So ang tanong ngayon, paano kaya siya, no? How will she be able to extricate, no? Paano ba siya hihiwalay diyan sa imaheng yan, no? Kasi kung sa tingin niya talagang malakas siya at mananalo siya sa 2020, kung akong tatanungin mo, anyone who is identified with China will not have a fighting chance in the coming election. Opo. Yung mga binabanggit nyo nga mga usapin, di ba mas lalo dapat may paninindigan siya doon? Yeah, exactly. Kaya nga pinapaalala ko na ilang beses na rin siyang natanong diyan, Rod, no? Either sasabihin niya na hindi niya trabaho yan nung nakaraang taon yata o nung 2024, tinanong siya, sabi niya trabaho ng DFA yan, no? At ang sabi pa niya, tanungin niyo na lang yung kapatid ko kasi may sinabi na siya tungkol diyan. So umiiwas siya palagi. Correct. Nitong mga huling pagkakataon tinanong siya, ang sinasagot lang niya next question please. Umiiwas siya talaga, no? At never was there any time at all
that she reacted on reported and documented, Roda, documented incidents ito ng harassment at bullying ng mga inchik. Oo. No, sa laot, nandyan yung binangga at talagang sinasandwich yung ating Coast Guard vessel. Nandyan yung naputulan ng daliri at kung hindi ako nagkakamali, Navy ito, hindi ito Coast Guard personnel, ano? At naandyan yung mga lumubog ng mga barko ng ating mga mangingisda na binabanggit mo nga kanina yung sa mga nakatira sa Kalayaan, Oo, no? correct. Ang tawag dito wala tayong narinig sa kanya, no? At dapat matandaan ng mga kababayan natin na noong 2019, no, kung ako nagkakamali, 3 bangka ng mga mangingisda natin ang lumubog dahil binangga ng Chinese Coast Guard. At ang sinabi ng dating Pangulong Duterte, aksidente ito. Mhm. At ang sinabi pa ng dating Pangulong Duterte, huwag daw tayong makikialam. Paano hindi ka makikialam, Rod? Mga mangingisda natin yun, mga Pilipino. Correct. Yung mga tinamaan nun at lumubog ang kanilang mga bangka, tapos sasabihin mo hindi ka makikialam. Okay. Kaya para sa akin, ito ang numero unong issue na kailangan tayuan, no, ng pangalawang Pangulo. Lalong-lalo nga ngayon na napakaaga niyang nagdeklara bilang kandidato. Oo, pero may magtatanong kaya yan sa kanya. Well, alam mo, Rod, hindi na kailangan tanungin yan, Rod, kasi araw-araw na ginawa ng Diyos, pinag-uusapan natin yan at hindi nawawala ang China sa kung ano yung kanyang balita. Oo. Ito lang sagutan alam mo, napakagwapo lalong-lalo na ng ambassador ng China dito sa atin. Kaya hindi pwedeng hindi mapapag-usapan yan. At hindi lang madaldal, kung hindi napakapal pa ng mukha, no? So, kasi paano hindi pag-iisipan ng tao yan? Oo, kasi ang humaharap rito dito sa mga usapin ay yung mga binabanggit nyo ng mga, kaalyado niya. Ayaw kong sabihin ng mga Chinador, yung mga kaalyado niya, no? Silang sumasagot rito. All the more, Rod, that she has to say something about it. Because if you're president, and I'm sure, of course, we have so many references in this regard. If you're president and if you're running for president, no, running ka pa lang, hindi ka pa kandidato, no, you should really say something yourself about these present issues. Hindi mo pwedeng ibigay lang yan sa mga tiniente mo, no? So kasi that will be a measure of your leadership. So I doubt it really if they can remain or sustain that kind of strategy, if that is even a strategy to begin with, no? To just rely on her subalterns, no, to do the talking. Opo. Pero sa inyong pananaw, Prof, no? Kasi sinasabi nga, isang political strategy, may kinalaman sa impeachment dahil nga doon sa confirmation hearing kay itinaona, nagdeklara ngayon si pangalawang Pangulo na siya'y tatakbo. Pero sa inyo pong opinion, bakit napakaaga? Ano ang dahilan? May kinalaman ba talaga sa impeachment? Nakikiramdam ba ngayon si VP Sara kung sino ang mga kaalyado niya? Sino ang susuporto? Nakahakad ba ito ng suporto o naghahamon sa mga kumakalaban sa kanya at nag-file ng impeachment? Alam mo kung totoo man yun na this is a calculated move on her part. Ako, medyo nakailang Pangulo na rin tayo, Rod, no? At napakarami na rin pagkakataon na tayo ay natanong sa pag-aanalisa natin. At wala akong natatandaan kasing pagkakataon na ang isang successful at isang malakas na kandidato sa pagkapangulo medyo
hindi medyo kung hindi nag-iisip ng tama at hindi ang hirap managalog someone who is not really taking stock of what's actually happening and analyzing it thoroughly. What I'm trying to say, Rod, is first, sabi ko nga sa'yo, this is not just the beginning of the political discourse leading to 2028. It has started years ago, even before the midterm election. Kasi alam mo, pag naging vice presidente ka, kahit na hindi ka magdeklara, ang tingin sa iyo ay tatakbo kang pangulo kasi ikaw ang susunod na pangulo whether you like it or not. And I don't know how old you are, but I don't know if you remember the time of Noli de Castro. Even if he repeatedly declared that he doesn't have any intention running for president, up to the last minute, people were assuming that he was going to run for president. Kasi naging pangalawang pangulo siya no? So sa madalit sabi, even absent that declaration, ang assumption is tatakbo siya. Lalong-lalo na Duterte pa siya. At lalong-lalo na inasahan siyang tatakbong pangulo noong 2022. At siya mismo ang pinapangalandakan niya that she would have actually run for president if she didn't give way to President Marcos, no? Which I know is not true, no? Because I know a thing or two about how they came up with the final agreement, no? Leading to the filing of their candidacy in the 2022 elections. Now, having said that, Ron, kaya ko sinasabi dapat pinag-isipan nilang mabuti at nag-analisa sila kasi I don't think this impeachment is going to be a significant factor. One, because they've always been saying there's really nothing in the impeachment, in the accusations. At it would seem, kung totoo yung sinasabi na nag-file siya to preempt the impeachment case filed against her, ibig sabihin meron talagang laman yung mga akusasyon. Kasi hindi pwedeng hindi mo isiping walang laman yung mga akusasyon, Rod. Kasi kahit pa sabihin natin na meron ng deklarasyon ang COA, hindi naman siguro ifa-file ng mga kalaban ng pangalawang pangulo kung walang pinanggagalingan, no? Walang weight yung mga akusasyon ng paggamit niya ng confidential fund. At higit sa lahat, kung talagang hindi totoo at wala namang bearing ito, sa madalit sabi, hindi importante at talagang ginamit niya ng tama yung confidential fund, she could have easily answered the investigation and the public hearings conducted by the House of Representatives at the get-go, nung umpisa pa lang. No? Ang problema, sa sobrang yabang niya, napakabastos niya sa House of Representatives, no? Na andyan yung sasabihin niya, I'm not going to answer any of your questions. I will just read my statement. Nandyan yung dadating sa hearing naka-headphone. Saan ka naman nakakita ng pupunta sa public hearing official at formal meeting for that matter? Even in the private sector, kapag meron kang board meeting, you don't go even with your phone on hand. No, siya naka-headphone pa, naka-earphone pa, just to emphasize that she doesn't respect the House of Representatives, which really painted a very bad image of her. Kasi ang nire-respeto mo, Rod, kapag ka nasa kamara ka, hindi naman yung individual members, kahit pa sabihin mong puro kriminal yun, yan hinalal ng taong bayan, at sila bilang kabuuan, representante ng mga tao, ng mga Pilipino sa buong Republika. So, dapat she could have afforded them a modicum of respect. Now, kung talagang ready siyang sagutin yung mga akusasyon, dapat nasagot na niya yan nung una pa lang kasi she could have easily asked for an executive session. Kasi nga, confidential fund, Rod. So, naiintindihan naman natin na hindi pwedeng basta-basta ma-report, no, yung paggastos yan kasi nga confidential. But being a public official herself, she knows
and she should know that the use of public monies require auditing. So kahit na hindi niya sagutin yan, i-audit at i-audit yan. So sa madalit sabi, kung talagang transparent siya at willing siyang mag-cooperate at siya merong kuunti man lang humility, no, na makipag-cooperate sa mga kapwa niya, opisyal ng gobyerno, napakadali para sa kanya na mag-request ng executive session para hindi magiging publiko yung ilalahad niya na kung paano at sino kanino na gastos yung confidence. Hindi niya ginawa kaya tayo nandito sa impeachment na ito. At huling-huli, Rod, kung ako sila at talagang pinag-isipan itong galaw na ito at kung ang purpose lang is to preempt the impeachment, yung mga kaalyado nila sa Supreme Court, binigyan na nga sila ng ayuda Hindi na alam mo, pag tinignan mo ang impeachment ngayon, hindi na katulad nung araw na ito mainly a political instrument. The Supreme Court essentially amended the Constitution, Rod, that if you will remember how the House of Representatives took care of the impeachment case filed against the president. No, they had to weigh the evidences before they could vote on its substance. No? Because yan na ngayon ang requirement ng Supreme Court. Hindi na lang numero ang pinag-uusapan dyan, Rod, yung bigat ng ebidensya. Kaya kung mabigat yung ebidensya, siguradong papasayan. So sa madalit sabi, maling-mali yung pag-iisip na magdedeklara na ako ng kandidatura ko para maiwasan itong impeachment kasi all the advantages are already with them first time in the history we've heard practically every legal luminary we know reacting against this interesting, to say the least, interesting decision of the Supreme Court. For the longest time, we've looked at the Supreme Court as the last bastion of democracy, as an institution, that is free from any political controversy. Ngayon lang, this is the only time that the Supreme Court has become part of the political controversy itself. No? So sa madalit sabi, klarong-klaro na pabor sa kanila itong desisyon na to. So bakit kailangan mong ang tawag dito, mag-strategy to address that? Klarong-klaro. At saka kung talagang sigurado siya na popular siya at marami siyang supporter, hindi dapat ganyan ang klase ng pag-iisip. Pero sinasabi nga, 'di ba, ng kampo ni VP Sara, lahat ito mga issue na binabato sa kanya, impeachment, corruption, confidential fund, may kinalaman for 2028 national election. Para sa inyo, Prof, dito sa ginawa niyang deklarasyon, kahapon natatagbo siya para sa presidente. Paano ito itetake ng taong bayan, especially ng mga botante? Alam mo, Rod, it's difficult to second guess. No? Hindi naman ako katulad ng ibang political analyst na may sagot palagi. Sasabihin ko sa'yo pag hindi ko alam. Hindi ko ang tawag dito. Hindi ko mahuhulaan ang magiging dating nito sa mga botante. Ang sinasabi ko lang, ang sigurado ako, ang mga mahahalagang issue sa mga taong katulad ko, yung mga issue na may kinalaman sa China at siyempre, yung mga issue ng corruption. No? At napakaraming pagkakataon para sa pangalawang Pangulo na sagutin lahat yan. No? At mabuti na itanong mo yan kasi kung iniiwasan niya yung impeachment, kung wala naman akong tinatago, Rod, mas gusto ko nga na matuloy ang impeachment kasi meron akong pagkakataon. May paliwanag, may depensa sa sarili. That's right. Kasi kapag natapos lahat at naipaliwanag niya lahat na itong mga akusasyon na to, talagang wala namang pinanggagalingan, wala namang basihan,
naku Rod, tapos na talaga yung 2028. Talagang mahihirapan ng merong lumaban sa kanya dyan. No? Kaya nga sinasabi ko at the outset, pag nasagot niya itong mga issue na ito, no? Lalong-lalo na lahat ng mga may kinalaman sa China, no? Oo. Kailangan hindi natin dapat tandaan nating mabuti. Alam mo, bukod tangi yung gobyerno ng kanyang tatay, no, na nagkaroon ng cabinet member ito, Rod, cabinet member, no? Nung una akala ko advisor, consultant, hindi. Na ito pala talagang may cabinet rank official na miyembro Chinese. ng gabinete Oo. ng dating Pangulong Duterte. In check, Oo. si Michael Yang. Oo. At ano ang lumalabas sa pagkatao ni Michael Yang? Alam na natin yan, nakita na natin sa balita. No? Hindi lang yan basta-basta Chinese. Yan maraming kinalaman sa mga nangyari, no? Dito sa atin, no? Mula sa family, sa mga pogo. Kaya hindi pwedeng iwasan ng pangalawang pangulong magsalita diyan sa mga issue na yan. Oo. Okay, Prof, yung kabila, yung opposition, medyo may ano na rin sila anunsyo, no? Kaugnay pa rin sa 2028 elections. Ito ba ay may ano din, kapakinabangan para sa mga botante na ganito kaaga pa lang bawat partido nagpapahiwatig na ang kanilang intention for 2028? Alam mo, ang advantage diyan, Rod, mas lalo sa ating mga botante. Kasi isipin mo, napakagagaling ng mga lumalabas na tatakbo sa ang tawag dito, sa slate ng pangalawang pangulo. Isipin mo, magkakaroon ka ng mga senador o senador na katulad ni Andrew Iliana, katulad ni Philip Salvador. Aba, magagaling yung mga yan, ano? Lalo na ito si Let Me Be the One, no? At sino ito, ang pangalan nito, si Jimmy Bondoc. Sikat daw to kaya lang nalilimutan ko yung pangalan. No? At saka sino pa ito? Yung dating PACC chairman, no, na pinapalabas niya na yung ICC kontrolado ng Pangulong Marcos. Napakalakas pala ng Pangulong Marcos, samantala ang sinasabi nila napakahina ng gobyerno natin. So, yan po ang mga tinitingnan nating magiging senador natin, no, na tatakbo sa slate ng pangalawang pangulo. No? Magagaling po yan. Ano? Kaya siguro dapat i-consider nating mabuti. No? Kasi alam nila kung ano ang papel ng pagiging senador. Yan yung makatulong daw. No? hindi ko alam kung anong ibig sabihin na doon sa makatulong. So, mabibigyan ng mahaba-habang panahon para sa mga botante na para siyasatin na, di ba? Kung gusto ng mga botante, alam mo, Rod, medyo may edad na rin talaga tayo. No? Nakita ko pa yung Senado na merong Wigberto Tañada, merong Bitsiga, merong Santanina Rasul, merong Joey Salonga. Bata pa ako noon, Prof. Ayun na nga, no? Kung tutusin, mga ang tawag dito, incomparable pa yan sa mga katulad ng Jose Jokno. Correct. No? At kung sino-sino pa, no? Mga dekalibre dati, yung ating mga mababa talaga. Ngayon, Rod, hindi ko alam kung anong kalibre pero nitong mga ito no? Kaya meron kang senador na sasabihin napaka-weak ng ating mga kabataan. Hindi ko maintindihan kung saan nanggagaling ang mga pinagdadaldal nitong mga ito. At meron ka pang ang tawag dito, napakagwapong senador na gustong ipamigay na lang itong Kalayaan Kalayaan Island Group. Saan ka nakakita ng mga senador na ganito na wala kang narinig sa kanila, no? Nung nabalita yung ang tawag dito pagbangga at
pagbubuli ng China, yung kanilang yung mga kanilang ginagawa sa Philippine waters, no? Wala ka narinig sa kanila. Ngayon biglang katulad nitong si Senador Alan Cayetano, biglang kailangan maging maayos daw tayo makapag-uusap. Pero wala ka narinig sa kanila na nag-react sila nung nabalita yung panggigipit ng mga China sa mga mangingisda natin. All right. Prof, maraming salamat sa oras at panahon. Salamat, Rod. All right. Professor Edmond Tayo, mga kasama, political